Hello po, good evening. Isang magandang hapon po, no? Good evening. Ah, sa mga viewers po natin dyan at sa mga subscribers po natin sa ating channel, welcome pong muli sa ating channel, The OFW Trader. Kumusta po kayo? Sana po nasa maganda kayong kalagayan at malayo po, no? Sa anumang sakit, ano? Maganda po yung, kaya nga po, kasabihan nga po yung health is wealth, ano? So, hindi na po na tayo magpapatumpik-tumpik. Ang pag-uusapan po natin dito ngayon sa ating episode ng ating video na ito na pinamagatan natin Your Favorite Stocks on Review, Global, PSE and Global Market, ay yung mga pinili pong stocks o ni-request ng mga kasama po natin sa ating Facebook group, no, na Stock Market Strategy TANFA Sharing Philippine and Global Market. Yan po yan, ano. Pag-uusapan po natin yung mga binoto po nilang mga stocks and assets both in PSE and in global market. Pero bago po yan, siyempre, ay tinan po muna natin ang naging kalagayan po ng ating merkado. Ngayon, kung kayo po ay bago pa lang dito sa aking channel, mangyari po lamang na mag-subscribe po kayo at pakiclick na rin ang notification bell para po kayo maging updated sa mga videos po na i-upload po natin. Ano, almost everyday po ay nag-upload na po tayo ng ating review. No? Okay? Mag-uumpisa na po tayo. Ang nakikita po ninyo sa inyong screen, siyempre, ang ating market, which is the Philippine Stock Exchange Index, at nakikita po natin nung nakaraan po nating review, nabanggit po natin tong long wick bottom candle at ngayon nga po ay isang green candle, ano, kasi nga po ito, this is a sign of reversal, pero hindi pa rin po masyadong malaki yung naging pag-angat po niya, no? 0.23% lamang po ang inangat niya at still under pa rin po siya ng MA9, ano? At nakikita naman po ninyo dito sa ating inilagay na wedge pattern ay hindi pa rin po nagmamaterialize yung ating falling wedge na hanggang ngayon po ay patuloy pa rin po siyang bumababa. No? Okay? 0.23% po ang inangat po niya ngayon at ang mga sectors po niya, ang pinakamataas po ay properties at ang pinakamababa po ay holdings. Ano? Okay? So, yung mga holdings po natin yan, kagaya ng dito. Ano? If I'm not mistaken, dito is, yung dito po ay holdings yun. Ano? CME. No? Yan po ay holdings at yun, bagsak po siya ngayon. Ano? At yung mga under naman ng mga properties, yan naman po ngayon ang kumita. Malaki-laki po ang inangat, 3.61%. Ano? Yan po siguro ang dahilan kaya nagberding-berde po yung ating market. Although hindi pa rin po ito uptrend, guys, sapagkat nananatili pa rin pong downtrend, sabi po ng ating DMI. Malakas pa rin po ang downtrend move po niya, no? Sapagkat ang ADX po ay above 25, ang stochastic RSI po ay pointing downward pa. No? Doon sa mga gumagamit ng RSI MACD dyan, hindi pa rin po bullish ang RSI at ang MACD, although meron na po tayo natanong na positive cross kay MACD at ang kanyang pong histogram ay still bullish po yung histogram at ang RSI po ay hindi pa naman po nagpapakita ng talagang malakas na pag-angat, ano? So wala pa rin po, no? At ang parabolic SAR po natin ay ayun, dumikit na, no? Dikit na at hopefully ang parabolic SAR ay mag-reversal kapag mas umangat pa ang ating pong market. Net po rin po natin ay selling na naman, ano? After po ng big buying na naganap nung May 14, which is yung May 14 po, hindi ako nagkakamali, ay noong Friday, ay ngayon naman pong Monday ay selling na naman, ano? Negative 354.075 million, ano? So although nagkaroon po ng malaking selling, I'm sure pumasok din naman po ang mga foreign buyer, no? Kataon lang po na mas lamang ang net foreign po kasi ano po yan, buying and selling po yan, ano? Pag lumamang po ang buyer ay nasa ibabaw po itong bar graph natin. Pag naman po lang mga seller ay nasa ilalim po siya. Okay? Still below MA 200. Malayo-layo pa po ang lalakbay ng ating merkado bago po tuloy ang makabawi. Sapagkat kitang-kita naman po natin na still under the cloud po, ano? Red cloud, no? Senyalis po na siya po ay still on the bearish area pa, no? Okay? Iwanan na po natin yan. Ang pag-usapan po natin ay saglit, no? Ay kung sa bagay na nabanggit na pag-usapan na natin yung tatlong indices, hindi pa naman po nag-update sapagkat hindi pa naman bukas ang market. Ang tingnan na lang po natin ay yung futures. This could also signify a possible movement sa mismong index ng US stock market, no? Alright. Yung futures po natin ay S&P 500, Nasdaq at Dow ay puro pula, no? So yung pong although green po no last time,
yung mismong index ng Nasdaq, Dow Jones, tsaka S&P 500. Angat po ng 2%. Ngayon po ay ang futures po, no, which could affect, no, na doon po mismo sa index, pulahan na naman, ano. Bagsak po si Nasdaq ng ng 36 points or negative 0.27%, ano. Nasdaq na naman ng ano, at ang Dow Jones po ay bagsak ng 73 points, no? So tingnan po natin kung ano po ang magiging epekto po niyan. But usually po kasi pagka pumupula na sa umaga ang mga futures, pagpasok po ng mismong main market natin, ng main indices, ganun din po ang posibleng nangyayari, no? Let's hope na magkaroon po ng bounce or pag-angat during the market hours ng bukas ang merkado ng Amerika. Mag-uumpisa na po tayo sa pagtalakay ng ating mga piling stocks. Okay? Kung gusto nga po pala ninyong mag-membro sa aming Facebook group na patuloy na lumalaki, mahigit 10,000 members na po, mayroon pong link dyan sa video description kung saan po kayo ay po pwedeng mag-join, ano? Okay. Alright, alphabetically arrange na lang po natin yung mga requested stocks po natin. Okay. Baka lang po makalimutan ko, kasama po kasi sa listahan sa GMA, hanggang 15 lang po itong kaya nating ilagay. Unahin na po natin sa GMA, baka po makalimutan ko pa. GMA 7 po ay still going up. Maganda po ang kanyang galaw. Ngayong araw po ito umangat po siya ng 1.04%. At mukha pong i-close na po niya completely yung gap, ano, na nangyari noong April 19 nung magkaroon po siya ng X-date, ano. So kung nakabili ka po dito ay nung nag-gap down, tingnan po natin kung magkano na ang kinita mo kung nakabili ka. At least somewhere here, dito sa lugar na to, kumita ka na po ng tumataginting na 16%, ano, or 15.7% nung kung ikaw po ay nakabili. Malakas pa naman po at ang sabi po ng DMI natin, uptrend pa rin po siya, no? So medyo gumaganda po ang galaw ng GMA 7, ano. Kasi nga po positive naman ang kanyang earnings. 245, no, sa kabila po ng pandemya ay maganda ang net earnings ng network nito. At kaya nga po nakapagbigay siya ng malaking dividends, cash dividends. Hindi pa nga po natin nakukuha. Nakuha na, May 18, ano. May 18 ay binigay niya per share. At tingnan po natin kung patuloy po niya i-close at patuloy po siya aangat, ano, at i-overcome po niya yung ito, no? At muli po magtutulak ng 52-week high level. So maganda-ganda po atin natatanaw. Kaya lang po yung mga papasok pa lang medyo malapit na po sa 52-week high level. So try nyo lang, no? Try nyo lang kasi ang lapit sa 52-week high level. Maganda po sana ay magkaroon muna ng bounce sapagkat. Pero kung malapit po sa mga MA, maganda-gandang pasukin pagdikit sa MA, ano? Agaya po dito dumikit siya sa MA 50, ano? Yun po magandang entry, no? Pagka po siya ay malapit sa mga moving averages. Okay? Iwanan na po natin si GMA 7, ayan, hindi po natin nakalimutan na isali po natin sapagkat hindi po mailagay sa listahan, hanggang 15 lang po ang kasya. Unahin na po natin si Apple. US stock, Apple. Ayan, si Apple po umangat po, umaangat kasalukuyan, may mga buying tayo nakikita at ang stochastic RSI po ay nagsasuggest ng buying signal sapagkat nag-cross po yung kanyang percentage K sa level 20 niya. Mas maganda pati yung percentage D ay umangat din. So tingnan po natin kung magpapatuloy po siyang umangat. Maganda po yung naging bounce po niya nung siya po bumaba sa $122.75. So actually po sideways lang po ito, no? Ito pong si okay. Ang dami nating notification. Teka lang, burahin natin yan. Mga nagjo-join po sa ating Facebook group. At ang 2Trade Asia po ay ang aking PSC broker ay nagno-notify din. Anyway, ayaw matapos-tapos. Ano ba yan? Sige po. Alright. Tuloy-tuloy po ang kanyang pag-angat. Kaya lang po, alisto lang po sa 135.30 or somewhere there sapagkat yan po ay sideways lamang sa kasalukuyan, ano? So, if this would be the lower range of the Apple, pwedeng ito po ang kanyang upper range, which nakita nyo naman po dyan po siya nagkukonso. Tinangkang basagin pero hindi po nagtagumpay, ano? At nasa loob po siya kasalukuyan ng ulap. Kung sakaling papanik ay let's see, no? Kung magkakaroon po ng tuloy-tuloy na pagpanik, no?
Sa ngayon maganda po pinapakita at actually nakaabang tayong pumasok sa kanya. So, tingnan natin kung makaka-entry tayo. Nag-aabang po tayo somewhere a little bit above this current candle para tingnan po natin kung magpapatuloy, no? Okay. So, yan lang po masasabi natin kay Apple. So, tingnan lang po ninyo kung makakasakay kayo at kinross na po niya yung MA50 at bagya pong umibabaw na sa MA9, no? So, maganda naman pong company ito, no? Actually, this is one of the best company to go for long term. Paborito po itong kumpanya ni Warren Buffett, no? Malaki pong investment niya sa company ito. Okay. Next po natin ay si Aisin, ang ating pong first local stock. Second local stock. Dahil napag-usapan na po natin sa GMA. Okay, si Aisin po ngayon umangat, no? Angat po si Aisin ng positive 3.04%, no? Mukha pong umiepekto na ang pagbubudega sa kanya ng mga net foreign, no? At pumapanik na po siya. At ngayong araw pong ito ay although nag-selling po kahapon, balik na naman ng mga foreigner. Lumamang na naman ang buying, 32.3 million. So tingnan po ninyo, basag po ang 7 pesos, 7.11 po siya ngayon. At tingnan po natin kung saan po siya muli na magre-retest ng kanyang resistance, ano? Sapagkat yung 750 po at yung 8, itong 8 napakalupit nito, no? Hindi na, kitang-kita naman po ninyo na several attempts has been done in the past but still not successful. But this time, I think may catalyst naman po ito sa magaganda naman po yung mga nababasa nating mga review sa kanya, yung mga news tungkol sa kanyang mga projects in the future. So, I think this is a good stock for a long haul, no? Pwede po nating i-long term itong stock na ito. But currently po ang kanyang trend ay non-trending, still on a sideways move, no? So, tingnan po natin kung magpapatuloy po siyang pumanik at basagin ang 8 pesos at tuluyan pong magkaroon ng uptrend movement, ano? Ito pong ating si Aisin, ano? Okay? Alright. Tingnan po ninyo kung makakaposisyon po kayo. Maganda naman po ang ginagalaw, no? Hindi naman po siya downtrend, no? So, this is a range trading stock lang po muna sa kasalukuyan, pero tingnan natin kung kumakapal po yung buying, baka po may itulak na siya at muli pong umangat at sana basagin na this time yung inaantay po nating 8 pesos, no? Next po natin is another local stock which is 80. Hindi po nagkaroon ng ang kanya pong closing price ngayon today is also the closing price last Friday, ano? So nagsusupport po sa 772 or 770 area. At pinapakita po ng stochastic RSI natin na wala pa po siyang bounce, no? Sapagkat bukang-buka pa pababa. So huwag po muna ninyong posisyonan si 80, baka po bumaba pa, no? At kung tatagusin bukas ang 772, baka bumaba pa sa 725, which is an obvious area of support na previous resistance po niya, no? So yung po mga nagbabalak pumasok sa kanya, walang hawak. Currently po ay pababa siya. Currently po ay nasa stage po siya ng tinatawag na retracement. Pero actually, kung titingnan natin, mayroon na po siyang lower high, ano? At saka po yun. May lower high na po siya. Baka po ito ay magtuloy-tuloy, ano? So, huwag pong basta-basta papasukin, ano? Ayan. Mas malinaw po yan, ano? Meron na pong higher low, lower high. Ayan, lower high po ito. Which is an element of a downtrend move, ano? Kapag ka po ito bumaba pa at nag-create ng lower low, then this is a downtrend actually. This is a downtrend. At ika nga po, malapit na rin po, no, magdikit, mag-cross. Nagdidikit po, luminipis po yung pagitan ng DA tsaka positive at negative directional indices, no? So, pag nag-cross po yan, reversal po yan on a downtrend, no? Okay? So, ingat po dun sa mga may hawak na hindi pa nagbebenta. Okay? I don't think magandang i-long term ito sapagkat hindi naman po ito large cap company, no? Anyway, kung inaral nyo naman ang fundamentals at tingin niyo you can profit or you can benefit sa long term dito sa stock na ito, nasa sa inyo po yun, ano? Kaya nga lang pong current galaw po niya, no?
nakikita naman po natin obvious na bumababa, no? So selling po siya ngayon sa foreign, negative 769.775,000, ano. So per selling, no, after po ng sunod-sunod na mga buying. So medyo ingat po, ano. Okay? Sa gaganda po ng mga buying ng mga foreigner, no, tapos bigla pong per selling po siya, no? So medyo mukha pong nagte-take profit or nagbabawas ng position sapagkat bumababa nga po siya. Okay? Still above MA 200. So ingat lang po, no? Below MA 20 na po yan at baka po magkaroon ng bearish cross. Next po natin ay si BSC. Well, ganun din, 0-0. Wala pong change ngayon. Yung po closing niya kanina ay closing din niya nung Friday. So, pero may mga kumita dyan kung nag-intraday kayo na lumangat yan, eh. At muling bumaba. Current candle po niya is a spinning top. At mukha po ano, teka, lagyan ko nga yun. May mga drawing ako dyan dati. Nagko-console lang, no? Ayan sa aking keyboard. Sandali lang, i-reset ko yung keyboard ko. Alright, BSC po tayo. Daily chart. Alright. Positive naman ang kanyang net income. Positive 57. Okay, still under the cloud po. Ibig sabihin, bearish pa din. Pero currently po ay nagko-consolidation. Malapit po sa 0.75 or 0.75 area of support, no? Consolidation po yan, no? So, hindi po natin alam kung siya po ay magkakonsum ng mahaba-haba o maiksila o at susubok na po siyang muling pumanik, ano? Ang liliit po ng mga volumes niya, either selling or buying, so wala po tayong nakikitang malalaking movement. At siya po ay still on a sideways move, no? Still on a sideways move. At wala po tayong nakikita pang buying signal sa kanya, no? So pinakamaganda po siguro, abangan nyo na lang siguro magpakita ng upward movement. Bagya pong bumangga sa MA9 pero bumaba, no? So saka po ninyo, ano, kaya lang talagang mahirap pumasok po kapag nasa ilalim ng ulap, no? Kaya po nang lagi kong sinasabi, if under the cloud, lamang po ang bear movement. Lamang po ang bearish niyan. Magkakaroon niya ng mga upswings pero temporary, hindi po tuloy-tuloy. Pero depende po yan. Pagka po talagang nakikita na natin nagkakaroon na po siya ng formation ng mga higher high at saka higher low, yun. Masasabi na po natin papanik na siya. Sa ngayon po kasi kitang-kita pa, no? Wala po siyang malaking movement at nagko-console lang. Net po rin po ay buying. Tignan po natin kung ano ang itsura niya. Okay, may maliit po siyang buying after ng medyo malaking selling nung Friday, no? May maliit na buying. So hindi po masyadong binibili ng mga foreigner itong stock na ito. Okay? Right? Abang-abang lang po ng entry. Wala pa po tayong magandang entry ngayon. DDMPR po tayo. Still, no change. Wala pong... Ang DDMPR po natin ay actually still on a downtrend movement, no? Pero parang nagko-conso siya kasalukuyan. Hindi po masyadong gumagalaw po dito, malapit sa 195, no? Sana nga po yan ang kanyang pinaka-base at wag na po siyang bumaba dyan, no? So, still red po ang nasa ibabaw. Still downtrend pa rin po at ang lakas po ng ADX niya, 47, ano? So, slightly touched the MA9. So, wala pa rin po tayong nakikita ano, no? Wala po tayong nakatatanong na ano, na kung siya po ay papanig na. Kung magkukonso na, umpisan po yata ito, no? Ng pagkukonso kamukha po nung A-rate na, no? Nagkonso muna ng almost 4 months kung di ako nagkakamali bago umangat. Sana nga po ganun ang gawin, no? Para po yung mga may hawak sa kanya, ikumita naman, ano? Okay? Sapagkat yung mga nakabili ng IPO ay talagang nasaktan, ano? Nasaktan. Lalo po siyang bumaba, eh, no? Okay?
Anyway, this is for long term naman po talaga yung mga A-REITs, no? At hindi nga lang po kalakihan yung dividends no? Maliit lang ang dividends Pero sana, pero kung marami ka siguro hawak talaga, makikinabang ka dito. This is good for long term lang yung mga A-REIT. Yung hindi mo masyadong iintindihin yung kita ng mismong share, ng asset, no? Kundi aasa ka sa dividends. Pero mas maganda galaw talaga ni A-REIT kumpara dito Si A-REIT umaangat pa nga ngayon Ayan Ano yan? Mukhang magtutulak pa ng 52-week high level pagka nagkataon. Ang ganda na naging galaw ng Ayala REITs. So, yan. Swerte. May dividend na. 0.39. Mas malaki pa. No? Mas malaki pa kay DDMPR. Tapos, umaangat pa. Congrats. No? Sa mga may hawak kay A-REIT. No? Ganda ng inangat. Anyway, hindi po yan kasali sa ating pero nabanggit lang, napag-usapan lang. Next po natin ay, tingnan ko nga muna yung net foreign ni DDMPR kung ano. Net foreign DDMPR ay sailing na naman with negative 1.46. Okay. Ayun. Nagbenta after several days. Ayun. Malaki-laking benta. Nagbenta ngayon. Mas malaki kumpara dun sa previous selling nung May 12. Puro buying sana tapos nagkaroon ng maliit na selling. At kanina ay malaki ang naging selling. Next po natin ay si Del Monte. Iwan na po natin yan, si DDMPR. Del Monte po, tuloy-tuloy na bumababa. Filled, close the gap na ba? Close the gap na. Konti pa. Alright, na-fill na ba ang gap? Medyo hindi pa, no? Hindi pa closed. May natitira pang konti at buroboso po ang current candle, no? Strong bearish, no? Candle, no? Pero meron nasa oversold area na po si stochastic RSI. So it is maybe closer to its bottom, ano, nung kanya pong pagbaba na ito, no? So tingnan natin kung gumagamit ng Fibonacci diyan, no? Ang Fibonacci po ginagamit yan sa mga bounce, no? Yan po ang gamit ng Fibonacci. Isa sa gamit, no? Actually maraming gamit yan Ayan. So lumalapit po, ano, ang 618 po niya ay 1130 po, or kung saan yung gustong ipwesto yan. Actually there is no exact rule, basta po sa dip at saka sa peak, no? Dip, peak, o yung mga obvious na mas malayo, no? So kung hindi pa itong 1180, baka pa bumaba pa, baka sa 0.618 pa ni Fibonacci siya mag-bounce. Tingnan natin, no? Pero pag nilagpasan pa niya yan, medyo malalim na yan, no? Okay. So do not catch a falling knife, abangan po ninyo mag-bounce, saka ako yung pumosisyon, ano? Okay. Pagka po may reversal na kayo natanaw, yan, pwesto, no? Pero pagka hindi pa po natin, ano, pangit, no? Selling po, negative 54.45 ang net po rin niya, selling. Okay? Next pa natin ay si Dito. Naku po, to si Dito. Malungkot na malungkot ang mga yun. MA200 po, basag, ano? Ito yung binabanggit ko dati, baka mag-anong pa ako sa MA2. Basag po ang MA200 ni Dito. At hindi po natin alam kung saan po ito ngayon maghahanap ng support. Could be 8 pesos, no? Earnings report negative 70 po. Kaya naman yata po. Kaya siguro kasi nabasa ko po sa ilang mga komento ng mga traders na ang speculation days po ni Dito ay tapos na. So dito need to do now is to prove na sa company ay kaya po niyang kumita, no? To convince the investors. Yung po sinasabi nila, no? Hindi po ako may sabi nun. Sa Invest ako nabasa, baka tinatanong nyo kung saan ako nabasa. Marami po nagko-comment ng ganyan. Napaka-downtrend pa po nito. Siguro po magagawa natin ng mga long-term investor dito, mag-average down, ano? Pero hindi pa po natin alam kung sa 8 na ba, kung sa 7 na ba,
pag binasag pa ang 8, syempre sa 8, sa 750, sa 7 na natin naabangan to. No? Kumakapal po ang kanyang ulap na babanggain. Ano? Yan, medyo matigas-tigas po yan. Ano? So, ang mangyayari dito, mga trader nito na hindi nakapagbenta, investor na. Ako nakabili ko sa 976, malamang mag-average down na tayo, ano. Pagka mas bumaba pa. Tsaka ang plano ko talaga dito ay long term. Hindi naman ako I traded dito several times na doon nang pumapanik siya, kumita tayo ng mga ilang beses. Pero sa ngayon, bagay 976 around 12%. Kapag invest na lang, investor na tayo. Nagagawin natin, no? Welcome to the club, okay? So, hintayin po natin. May nga ako mga nakakausap, nakabili pa sa 12, 18 no? Ano gagawin natin yan, guys? No? Obvious na bumababa, hindi ka nag-cut loss, no? Ako kasi re-entry lang yun, yung 976 ko, nag-re-entry lang ako. Hindi, wala, binasag yung mga support. Kaya mo na. Para sama-sama tayo. Kasi baka sabihin naman ng mga viewers ko, abang na lang po, baka sa 8, sa 7. Tingnan natin kung saan po ito muling papanik. Sa ngayon, malakas po itong pagbaba nito. 37.34 po ang ADX yan. So, strongly bearish pa po yan. Pero meron po tayo natatanaw na parang nagpa-flattening down na. No? Ito pong sa stochastic RSI at nasa oversold area na po siya. So, it means malapit po tayo sa kanyang bottom. No? Kaya lang, hindi pa natin alam kung hanggang saan po yan. Ano? Okay? Yung pong mga buying niya para ba napapalaki itong volume buying, ang mga volumes. It's pointing upward naman. Okay? So net foreign po natin, tinan natin, parang selling nga yata, parang nasilip ko na kanina, no? So binasag nga po yung MA200, medyo okay, net foreign selling din po. Selling po tayo. Negative 7.7. 34 million. Okay? Alright, abang na lang po kung saan po yan magbabounce. Sa ngayon po ay falling knife po yan, matalim po yan. Huwag po ninyong basta saluhin yan. Wala pong reversal na pinapakita. Okay? Right? Kung meron po kayong alam na bad catalyst, ay bad news sa kanya, paki-mention na lang po sa group. Pag-usapan natin. Paki-inform po ninyo, hindi po kasi ako fundamentalist. No? Although I read news. Nagbabasa rin ako ng news. Pero mas pinagbabasehan po natin kasi price action. Okay? So, kung meron po kayong alam na negative news, paki-mention po. No? Okay? Iwanan na po natin yan at hindi po tayo masyado masaktan. Ito po, si Dodge Coin. Ang ating pong cryptocurrency na pangit po ang nagiging galaw niya. Aangat. Ito mahirap i-trade ito, yung ganito. Bagay, intra ang banat dito. No? Bababa, aangat. Bababa, mahirap Pagka pumosisyon ka ngayon dito, lalo na kung dito ka nakabili ka sa gitna, no? Titingnan mo yung portfolio mo ngayon, pula, bukas berde, bukas pula uli. Yun ang medyo no? Sa ngayon po, ang current movement po niya ay uptrend pa rin naman pero parang nagko-consolidation malapit po sa 50 cents, no? So tinan po natin kung kung okay pa naman above MA20 pa naman po siya, kaya lang ang nakikita ko nga baka magkaroon ng negative cross, no? Baka magkaroon ng bearish cross si MA9 tsaka si MA20. So tingnan po natin kung ano magandang mangyari dito. Okay.
Kaya may bearish cross po tayo kay stochastic RSI, senyalis po na pwede po siyang bumaba. Tinan ko lang po sa lower time frame, ano? Lower time frame nga tayo. Actually, sa lower time frame po natin, bearish pa siya, nasa ilalim ng ulap eh, no? Pero slightly above MA20 po siya. Tingnan po natin kung magkakaroon ng positive cross, no? So, ang support po pala niya, ayun, no? Ayun. So, kikita ka dito intraday, kung may leverage, pwede kayong kumita nyo dun sa mga upward, downward swings po niya sa lower time frame, ano? Pero ngayon, kung bibili ka, medyo wala pang pinapakitang muling pagpanik eh. So, tingnan lang po natin kung magpapatuloy po siyang manulay sa MA20, ibig sabihin ng papanik siya. Hinahype ito ni Elon Musk. Meron na naman sinabi si Elon Musk na it could beat daw Bitcoin, no? Kasi hindi na niya gusto yung Bitcoin. Kaya hindi na raw niya papayagan mukhang hindi na papayagang maging pambayad sa pagbili ng mga Tesla products yung Bitcoin, no? So, medyo kumikiling siya sa Dogecoin. Ito na natin, ano? Sa ngayon, maganda naman sanang pasukan dahil kaaangat pala, dahil kung dito kayo nakapasok, ano? Sa 0.39. Pero ngayon, mukhang magko-consume muna to. Tingnan natin. Mukhang magko-consume muna. So, numinipis kasi yung DI tsaka yung negative tsaka positive DI, numinipis yung pagitan eh, no? So, baka mag-consolidation muna, panahimik muna. Tingnan natin, no? Maganda pa naman to si Dogecoin. Talagang uptrend pa siya. So, maganda mag-conso, tapos tsaka sumabog, ano, mga tuli, ano? Okay. Tandaan niyo 50 cents lang ito, no? Ang Bitcoin, magkano na? Marami nag-hype, sinasabi this is the next Bitcoin, ano? Ang Bitcoin, magkano na Bitcoin, ano? Magkano na ba Bitcoin ngayon? Lira. Naku, maraming payayamanin to. $45,000 ngayon ang halaga ng Bitcoin. But unfortunately, Bitcoin is going down. Dahil nga po dun siguro sa sinabi ni Elon, hindi na siya tatanggap ng Bitcoin sa company niya, yan. So, sarap i-shorting. Okay? Shortingan tayo dyan. Balik tayo kay Dogecoin. So, umangat lang kahit $10, no? Panalo, no? Subukan natin i-long term to. Kung maganda tong si Dogecoin, no? Ano masasabi ninyo kung may opinion kayo na i-long term? Please comment. Pag-usapan natin sa group kung gusto niyo, or comment on the comment section below. Maganda pa naman ang galaw nito. Baka mag-conso lang muna siya, although nag-i-spinning top yung mga movement niya. Hindi masyadong Next po natin ay si IMI, another local stock, PSCI. Ay. 9 pesos, tingnan natin, abangan nyo sa 9 pesos. Pero mahirap sa lahat pumasok kapag ang stock ay nasa ilalim ng ulap. Mahirap yan. Okay. Kasi yan, aangat, bababa uli, no? Sapagkat downtrend pa. Magpo-form po yan tinatawag na lower low, lower high, no? So sa ngayon, dire-diretso, talagang pababa pa, no? Pero ito po yung area niya, no? IMI. Dito po siya dati nag-consolidation. So, tingnan natin kung dyan siya uli magko-conso and then muling gagalaw pa angat, ano? Pero pag binasag pa niya yan, that's a different story. Earnings report naman po niya ay positive naman, ano? Minsan hindi mapagbasihan talaga eh, no? Hindi mapagbasihan minsan ng earnings. Maski po sa US stock market, kahit positive ang earnings report, biglang gap down. Magtataka ka talaga eh, no? Hindi natin hindi yata pinagbabasihan ng earnings report eh. Hindi ko pa rin magets eh. Minsan makikita ko earnings report, meron ganun, tapos biglang gap down eh sa pre-market pa lang eh. No? Kaya dapat umiwas ka muna sa mga earnings report eh, no? Pagka bibili ka, wag ka munang bibili pagka may earnings report. Parang ganun eh, no? Ay nako. Anyway, super oversold po siya. So tingnan natin
Kaya kung anytime soon magbibigay po ito ng reversal pattern. Current candle po niya isang hammer, tingnan natin. No? Kasi nag-hammer din siya rito, bumagsak eh. No? Another hammer na naman, hindi po natin mapanghahawakan yan hanggang wala pong confirmation na siya po ay muli nang papanik. Ano? Napakalayo pa ng possibility na magkakaroon ng reversal sapagkat yung red at saka green ay nabukang-buka pa. Okay? Net foreign po natin kay IMI. Ang net foreign po natin ay selling pa rin, negative 313.58. So, siyempre naman, bumababa. Okay? Ay magagawa dyan. Next po natin ay si Mega World Corporation. Si Mega World Corporation po ay isa pong bullish harami at may buying. Yun. Ito. Ang bullish harami po ay known to be a possible reversal candle. Abangan po ninyo ito bukas. No? Pag umangat po ito, posible pong ito ay magre-reversal. Yan. Yung mga sinasabi natin. Ano? Downtrend pa nga po yan, pero pwede po magkaroon ng pag-angat po yan mula po dyan sa nakikita po nating pattern na yan. Pamilyar na pamilyar po yan. Pag sinunod po nito ang textbook pattern, ayan. Pagka po yan nag-materialize, talagang may buying above average. So lagay po ninyo sa watchlist po ninyo. Tingnan po natin. Wag muna kayong basta-basta bibili guys. Ano? Kung meron pong automatic buy, ang inyo pong broker gaya po ng 2Trade Asia, pwede kayong bumili a little bit above the body of the current candle. No? Then stop loss, siyempre, slightly below the previous candle. Kanya po diskarte dyan. Ano? Okay. So, tingnan po ninyo kung makakapwesto kayo dyan kay Meg. Huwag kayong basta papasok. Kung may automatic buy. Huwag basta pasok. No? Kasi pwede rin hindi yan mag-materialize. Tandaan po ninyo, we are only dealing with probabilities. Sa stock market, ang certain lang ay probabilities. No? Wala pong 100% na mangyayari. Pero ang mga pattern, pwedeng magbigay ng hint. Pwede nyong abangan. Ano? So, tingnan po ninyo itong Meg kung magre-reversal. At nakaumang na nga po iso stochastic RSI magkaroon ng positive cross. So, tingnan natin. Let's see. Yun nga lang, selling ang net foreign. So, depende pa rin naman kung yung mga local naman natin na magpapagalaw. So, this could be a bounce. Okay? Next po natin si Merrimart. Ito pa isa. Negative 7. Basag din ang MA200. Pangatlong kandila mula sa MA200. At may foreign buying. Aba. May foreign buying siya. 2.12 million. Tingnan po natin ng ating mahiwagang indicator. Siyempre, downtrend pa rin po siya. Ang lakas pa rin po ng kanyang ADX, 27. Pointing downward pa rin po si stochastic RSI. So, 4 po. No? Currently po, malapit po siya sa 4 peso support. Tingnan po natin. Hindi po reversal candle yan. Pero, tingnan natin sa next candle kung anong mangyayari. Pag ang next candle po ay sign of reversal, then posible po mag-reversal yan. Ano? Pero pagka hindi pa niya kinaya, hindi pa kinaya ng 4, baka 350. 3. No? Tingnan natin. No? So, wag basta-basta papasukin. Wala po tayong natatanaw pang reversal. Ano? Nasa oversold area po, senyales po na malapit po siya sa kanyang bottom. No? Pero hindi pa po yung bottom hanggat hindi po nagbibigay ng malinaw na positive cross at muling pumapanik ang ating stochastic RSI. So gawitin po ninyong palatandaan po yan. Ano? Lalo na pa pag binasag na ni stochastic RSI yung 2025 area, level, lumapit na sa 30-40 yan. Yan na. Kaya nga lang, kapag bukang-buka pa rin po yung red tsaka green, kahit po umangat po ito, ibig sabihin, temporary upswing lang po yun. No? Temporary upswing. Pag bumabasag na po ng mga MA, yan, nagkaroon na ng positive cross sa MA, yan. Maganda-ganda na po yan. Alright. Next po natin is si Now Corporation. Ano ba nangyari kay Now ngayon? Sus, Ginoo, si Now. Oh no. Ang masasabi ko kay Now, kamukha ng sinabi ko kay Merrimart, abangan kung saan pong support sasaluhin. No?
Right? Wala po tayong nakikita pang reversal pattern. Nagpa-flattening down ang kanyang stochastic RSI malapit sa zero level, which is a sign of a very very strong oversold, no? Very strong oversold. At pero ito po ay kapagtataka sideways lang sinasabi ng DMA, no? Pero obvious pababa, no? Kasi nga po yung mga MA po natin ay going down. Pero pointing upward po ang stochastic, ang ating ADX, which could signify na lalakas po. Ayun, sarado na, no? Binalikan lang pala yung kanyang gap dati, oh. Isinara na, oh. May gap po siya noong September 21, 2020, ano? Sinara lang po niya, oh. Ayun, sarado na ngayon. Malalim-lalim na itong binabaan ni Now, ano? Wala pong buying signal. Wala pa pong malinaw na reversal si Now. Net po rin, selling pa rin. Negative 29. Wala bang shortcut na bigla na lang siyang lalaki? Hirap naman. Kasi magandang tingnan din kasi sa chart na sa graph na to, yan. May maliit na selling. Kasi lumabas na ito. Mga nagbentahan na dati. Baka ititira na lang, no? Alright. Below MA 200, alam na ninyo yan. Pag below MA 200, talagang napaka-bearish. Next po natin ay si Tech. Tech po tayo. Below 200 din. Puro bearish. Maniwala ka. Maganda-ganda lang ata si Asian, sideways lang. Hindi pa uptrend. Basag din ang 560. So, sa 5 pesos na tayo mag-aabang dito. May 550 pa. Another psychological level. Okay, 550 po. Tingnan natin. Pero wala pong reversal, eh. Wala po tayo natatanong na reversal pattern pa. Pababa pa si stochastic. Although medyo declining po yung negative directional index. Pero sideways lang, sabi ng DMI. So mukhang mag-aanap pa ito ng mas mababa pang support. Bagsak pa nga po siya. Pero maliit lang, 0.71%. No? So wala po tayong buying signal. Earnings po niya ay negative 21%. Kanyang net income ay wala po tayong nakikita pang reversal. So mag-abang na lang po kayo. Under the cloud po ito. No? Kung may shorting sana sa Pilipinas, laki na ng kinita natin. No? Kasi magmula nang nag-cross sa cloud yan, binili natin yan. Sinel natin. Short selling nga po kayo. Pagka po kasi shorting sell, tapos magbabay ka uli pag bumaba ang price. Nababaligtad ko minsan, kasi kagaya nung nakaraan sinabi ko yata na ibenta, no? Pag bumaba, dapat bumili. No? Ganun po ang shorting. Bibili ka pag bumababa ang price. So wala po. No? Nabanggit ko na ba yung net foreign? Wala po siyang net foreign. Ha? Zero po. Wala po siyang net foreign transaction. Excuse. Konting-konti lang po ang trades. No? Sabihin, hindi po masyadong to. Hindi po siya masyadong pinagkakaguluhan ng mga buyers at sellers. Wala pong paki sa kanya ngayon ng mga buyers at sellers. Napakababa. MA 200 below po siya, so bearish pa. Next po natin ay si Tesla. Na-analyze ko na to. Si Tesla po may bullish sa rami or whatever you call this. Ano man ang gusto nyo itawag, correct me if I'm wrong. This is a possible reversal kung magmamaterialize po siya mamayang gabi. Isa rin po ito sa inaabangan ko. Meron po akong buy order nito. Tingnan po natin pero automatic, hindi po ako basta papasok. Abangan ko somewhere above this current candle kung papanik po siya. Kasi nagpo-point upward po yung kanyang stochastic RSI. So tingnan po natin kung makakaano tayo. Sana naman nga ay pumanik at nang maging happy naman tayo. Pati global madugo, no? Tayo manik. Okay? Alright. Abangan lang po ninyo kung mag-abang kayo ng buy order kung gusto nyo i-try. Trade at your own risk po tayo dyan. Baka po pumanik sapagkat may buying at kaya nga lang kinakaba ko dito, baka kasi kasi sideways. Baka kasi umangat, ang magiging kita lang natin sa kanya hanggang dito lang. Pero 30% din yan. Pwede na.
kung papanik muli at doon i-retest uli yung 775 area. Let's see what's going to happen. Abang-abang lang po tayo, no? May automatic buy order naman po yan ng eToro. So kung anong broker ang gamit nyo na may automatic buy order, try nyo, maglagay kayo ng mag-set kayo ng buy order. Pag umangat, di huli, no? Pag bumaba, di safe dahil hindi mag-i-execute yung order. Yan ang kagandahan, no? Okay. Last but not the least po natin ay si URC. Si URC po ay pumapanik naman. Ayan. Kaya lang downtrend pa rin. Ayan. Pero sideways lang pala. Sabi ng mukhang tatago sa ulap. At yun nga lang, medyo alisto kayo sa 136. Kasi yan, mga obvious levels po yan. Yan. Bagya po siya, pumapanik po siya mula po nung nung May 6. At ang current po siya, umangat po siya ng 4.99%. Hindi po natin alam kung kakayanan na niyang basagin yung ulap, so alisto po kayo dyan. Medyo, pag hindi pa po binasag yung 136.80 na to, ito pong ginuhitan natin, alisto lang po, alisto. Kung kayo po ay kakabili nyo lang kay URC. Anyway, blue chip company naman to si URC. No? Pwede nyo naman tong i-long term kung sakaling maipit kayo. Pwede namang i-long term to. Okay? Tama ba? Hindi ko kasi kabisado yung yung pasensya na kayo, hindi ko kabisado yung mga blue chips. Pero alam ko blue chip ito si URC. Ayun, tama, siya nga pinakahuli, no? In alphabetical order. Ayun, blue chips naman yan. So, kung papanik, babasagin yung cloud, maganda, no? Sapagkat earnings report po niya, positive naman 14%. Okay naman. So, tinan po natin kung ano po mangyayari sa kanya. Net foreign, tinan natin kung pumapasok ang mga foreigner. Try po ninyo. Since sideways nga po, baka po kasi umatras. Selling po, no? Negative 27.83. Alisto lang po dun sa mga obvious na levels. Kagaya po ng MA200, medyo matatag po yan, Medyo matatag po yung MA200. Yan po ay dynamic resistance. Pag hindi po kinayang basagin yan, atras na naman siya, no? Pero pag binasag na may buying volume, maganda, no? Ibig sabihin yan, papalit na siya. Double bottom naman yata, Okay? Alright, di na po natin papahabain itong video para hindi nakakatamad panoorin. Ha? Muli po tayong magpapaalam sa inyo at hanggang bukas pong muli sa ganito ring oras, or kung kaya ko na mas maaga, magkita-kita tayong muli figuratively. No? At muli po natin pag-usapan yung mga paborito po ninyong stocks, global and the Philippine stock market. Okay? Maraming po salamat. Mag-subscribe po kayo kung hindi ko pa po kayo subscriber, at pakilike na rin po ninyo ang video kung sa tingin po ninyo ay nakakatulong sa inyong pagti-trading, no? At pag-i-invest. No? Maraming po salamat sa patuloy na sumusuporta po sa ating channel. At God bless po sa ating lahat, and always keep safe.